Base sa isang research, halos 1,600 ang bilang ng mga namamatay matapos tamaan ng kidlat mula taong 2006 hanggang 2021. Mula naman 2006 hanggang 2013 ay nasa 118 ang naitalang namatay kada taon, pero bumaba ito ng 80 mula 2014 hanggang 2021. Karamihan sa mga insidente ay nangyayari sa mga buwan ng Mayo hanggang Hulyo, sa hapon at sa mga probinsya. Karaniwan sa mga tinatamaan ng kidlat ay may mga ginagawa sa labas, gaya ng pagsasaka at pangingisda. Yung kidlat po kasi ay nabubuo galing sa mga thunderstorms o yung pagkidlat pagkulog. Ito po ay, ang origin niya ay mga thunderstorm clouds o yung mga matataas at saka maitim na mga clouds. Doon sa bottom po ng cloud na yan, na madalas po nangyayari sa hapon or sa gabi, meron po diyang negative charges. At negative charge attracts positive charge po, Madalas yung mga positive charges po ay nakikita dun sa may ground. So once nagkaroon ng contact itong negative charges natin, may surge ng charge papunta dun sa baba, yun na po yung nagpo-produce ng lightning. So actually, mga megavolts po ang lakas ng lightning, So delikado po talaga itong mga kidlat nito, lalo na kapag meron tayong contact sa anumang bagay, hindi lang tao, For example, sa mga kabahayan, lalo na yung mga yari sa mga nipa, madali siyang masunog. Dahil equivalent ng napakalakas na voltahe ay posibleng makapag-produce ng mataas din na heat. So pwedeng masunog. Tapos in terms of tao naman, for sure, magkakaroon din talaga tayo ng epekto regarding dun sa lakas ng voltahe at saka yung kuryente na dala nitong lightning. Immediately kapag wala tayo sa tamang posisyon, meron kasing lightning position safety na tinatawag. Kapag hindi tayo nakaposisyon ng tama, at natamaan tayo ng kidlat, most likely talaga mamamatay tayo.